Nagsisigaw sa galit si Tristan sa loob ng Grab taxi nang malamang mali ang pinindot na drop location ni Venus sa binok nilang sasakyan. Tudo pakiusap naman ang dalaga sa mamang driver na ihatid na lamang sila sa Terminal 4. Nasa halip, nasa Terminal 3 lang naman sila. Patungong Cebu ang magkakaibigan kasama si Cha. Nakikitain nila sa Terminal 4 ng NAIA para mag-weekend vacation. Halos di na natulog ang tatlong magkakabarkada dahil sa excitement para sa canyoneering na gagawin nila. Isa ito sa pinakasikat na activity sa probinsya ng Cebu. Kaya naman, marami ang nagtangkang puntahan ito at gawin. Maswerte naman at napakiusapan ng mga ito ang mabait na mamang driver upang maging patas sila sa mama. Nagdagdag na lamang ng kaunting halaga sa pamasahe si Venus. O ayan na ha, nakarating na tayo. Nang matapos, huwag ka nang magalit dyan. Panunuyo ni Venus sa kaibigang si Tristan na kanina pa mainit ang ulo. Pero lang naman kasi, napatawa. Napagtripan na naman si Tristan ni Venus. Sinalubong na sila ni Cha sa loob ng departure area ng nasabing domestic airport. Ayon sa dalaga, ilang minuto na lang daw at boarding na sila. Lula ng eroplano, abala si Venus sa pag-aayos ng GoPro camera na gagamitin nila. Sinek nito ang lahat kasama na ang mga baterya kung gumagana at full charge ba ang mga ito. Pati na ang water case ng camera ay inihanda na rin ito. Samantala, wala namang tigil sa pagpapatawa si Tristan. Pinagtitinginan nito ng ibang mga pasahero sa lakas ng kanyang halakhak. Si Cha naman ay may katawagan sa cellphone nito. Isa ang nag-aasikaso ng mga lokal na kontak nila para sa Cebu. Trip na iyon at sa canyoneering. Bintang-binta sa tatlong magkakaibigan ng mga kwentong nakakatawa ng driver nilang si Luis mula sa nakontak nilang may-ari ng isang tour group sa Cebu na maghahatid sa kanilang destinasyon mula Paliparan. 35 years old na si Luis kaya naman Kuya Luis ang tawag ng tatlo rito. Nasiyahan din ang driver sa mga bagong nakilalang mga bisitang galing Maynila. Kung kaya't inilibot muna sila ng mga ito sa sentro ng syudad bago inihatid sa canyoneering site. Ito ang unang activity nila. Manghang-mangha ang tatlo sa kagandahan ng Cebu. Tama lang rito ang bansag na Queen City of the South sa kagandahang taglay nito. Marami ring gusali at departamentong nakatayo rito na para bang syudad ng Maynila. Ang mas nakakatuwa sa lahat ay ang kawalan ng mabagal na trapiko dito, walang sakit sa ulo. Sa gitna ng pagtatawanan ng driver at ng tatlo habang nagbebiyahe, buong pagmamalaking binibida ni Luis kung gaano kaganda ang canyoneering activity para sa mga turistang katulad nila, lalo na sa mga dayuhang mula sa ibang bansa. Mayroon daw na mga dayo rito na bumabalik-balik pa at may kasamang mga bagong kaibigan o kamag-anak. Tuwang-tuwa ang mga itong maranasan ang kagandahan ng kalikasan ng probinsya. Ang iba sa mga ito ay nagdaraos pa ng kaarawan sa talon habang nagkakanyoneering. Naisingit rin ni Luis ang trahedya na nangyari rito na sa kasawiang palad kumitil ng buhay ng isang dalaga. Agad na tumigil ang pagkakangitin ng tatlo at pumako ang atensyon sa mamang driver at sa susunod na sasabihin nito. Ano po ang nangyari kuya? Tanong ni Tristan na naging seryoso. Ayon sa kwento ni Luis, malakas daw ang panunukso ng mga barkada ng dalaga. Nalundagin nito ang huling parte ng talon na halos mahigit 30 talampakan ang taas habang nagkakanyoneering ang grupo. Dahil nakilala, may malakas na loob ang babae at napagkamalang siga. Dala ng group pressure, sumunod itong lumundag sa napakataas na talon. Kahit alam nitong sa loob niya ay takot na takot siya sa taas at hindi pa marunong lumangoy. Kahit pa may seguridad sa suot na life vest, sa hindi malamang dahilan, patay na ito nang umangat sa tubig mula sa ilalim. Gulat at takot ang bumabalot sa mga nakasaksi sa pagkamatay ng babae. Hindi matapos-tapos ang pag-iiyakan ng mga barkada nito dahil sa pagsisisi. Nagtaka ang mga guide na naruroon
dahil alam ng mga ito na ligtas lundagin ang nasabing parte ng talon. Ilang bisis na nilang ginawa ito roon, subalit wala namang nangyaring masama sa kanila. Nagtipo ng mga taong nakapaligid para makiasyuso. Tumawag naman ang isang lokal sa mga opisyalis ng barko at humingi ng tulong na kaagad namang nirespondihan ng huli. Matapos ang ilang pagtatanong ng mga kagawad, tanod, at ilang mga pulis sa mga nakasaksi at sa mga kaibigan ng babae, hindi matukoy ng mga ito kung ano talaga ang nangyari. Isinalaysay lamang ng mga barkada nito at pinipilit nila itong tumalon. Walang dugong lumabas sa katawan ng babae at hindi rin kinikitaan ng mga sugat kaya hindi malaman ng mga pulis na naruroon ang dahilan ng pagkamatay ng dalaga. Ang teorya ng iba na untog ito sa malaking bato sa ilalim ng tubig at nagkaroon ng internal bleeding sa ulo kaya namatay. Sinang-ayon na naman ang hakahakang ito ng ibang naruroon. Ayon sa mga nakakita, bago raw ito lumundag, paulit-ulit itong nagsasign of cross. Marahil ay nagdarasal sa Panginoon na gabayan siya sa kanyang gagawing paglundag sa mataas na talon na iyon. Literal na nagsasign of cross daw ito ng halos kalahating oras bago pumayag na lumundag. Natahimik ang tatlong magkakaibigan na narinig nilang kwento ng driver. Waring nanindig ang kanilang mga balahibo sa takot. Subalit, binawi rin kagad ito ni Luis. Iginiit nito, berong kwento lang mang daw iyon kaya huwag nilang pagtuunan ng pansin. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ng tatlo. Napatawa ng bahagya si Cha, subalit hindi maialis sa mukha ang pagkatakot. Pabirong sinuntok naman ni Tristan ang driver na katabi nito sa unang upuan. Halos namutla ang lalaki sa kaba. Samantalang nasa mukha naman ni Venus ang pagdududa kung ito ba ay talagang biro lamang o may katotohanan. Naisa nang kumpirmahin ng dalaga ang kwento kung totoo ba ito o hindi mula sa Google. Ngunit sa kasamaang palad, walang signal sa lugar na kanilang binabaybay sa mga oras na iyon. Ilang minuto pa ang lumipas at nakarating na sila sa canyoneering site. Kumain ang mga ito ng tanghalian at nagpahinga ng kaunti. 2:00 ng hapon nang magsimula ang canyoneering ng tatlo. Kasama ang kanilang kinontratang lokal na guide, nagsimula na silang umakyat sa bundok patungo sa pinakamataas na bahagi ng talon. Dito sila magsisimula. May mga ilang grupo na rin silang nakakasabay. Mayroong magkakabarkada, magkapareha, magkapamilya, at mayroon ding mga dayuhan na galing pa sa ibang bansa. Pero sa kabila ng kaunting bilang nilang magkakaibigan, silang tatlo ang pinakamaingay. Pagdating sa pinakatuktok ng talon, halos manginig ang tuhod ng tatlo nang magsimulang mag-instruct ang lokal na guide. Itunuro nito ang mga tamang pamamaraan at paggamit ng life vest at paglundag sa tubig. Matapos ang ilang minutong pilitan, matapang na nagboluntaryo si Cha na siya na ang mauna, naging ligtas at matagumpay naman ang paglundag ng dalaga. Nang makitang maayos naman ang ginawa ni Cha at lumutang naman ito kaagad, sumunod na si Venus na sinundan naman ni Tristan. Pagkatapos ng matagumpay na lundag ng tatlo, sa dalawang magkasunod na talon, nawala na ang takot ng mga ito. Tuloy-tuloy na ang kanilang kasiyahan sa mga susunod pang talon na kanilang binagtas. Abot hanggang sa kabilang bundok ang tawanan ng tatlong magkakaibigan. Sa sobrang katuwaan, naroong lumundag sila sa talon ng nakaupo. Minsan din ay mataas na talon bit-bit ang selfie stick na may GoPro camera. Hindi rin nila pinalampas ang pagpatangay sa agos ng tubig at ang pinakakatuwa sa lahat ay ang pagdadaos-dos ng mga ito nang nakabaliktad diretso bagsak sa tubig. Habang pababa sila ng pababa sa talon, labis na katuwaan ang nararamdaman nila. Hindi alintana ng mga ito ang pagod sa mga katawan. Bawat bagsak nila sa tubig ay lubos na kasayahan ang katumbas nito. Hinihingal na nung narating ng grupo ang dulong bahagi ng canyoneering, isang lundag na mahigit 30 talampakan ng taas ang siyang magtatapos sa buong experience nilang tatlo sa canyoneering. Kaya naman, makalipas ang ilang minutong pagpahinga at pag-inom ng tubig, nagtuksuhan na sila kung sino ang maunang lulundag. Tumatawa lamang ang guide sa kanilang tatlo.
Halos mag-away na ang mga ito sa pagdidiskusyon kung sino ang maunang lulundag. Matapos ang katakot-takot na pilitan, si Cha ulit ang pinakamatapang na nagbuluntaryo para maunang lumundag. Pigil hininga sina Tristan at Venus habang inaabangan ang pagbagsak at paglubog ni Cha sa tubig. Napabuntong hininga na lamang sila nang makita na ligtas naman itong nakaangat sa tubig. Sumunod si Tristan bilang siya raw ay matapang na lalaki. Nagtawanan lamang ang mga naruroong ibang turista habang nakikinig sa mga sinasabi ng binata. Lumundag na ito at nagpalakpakan ang mga naruroon na umaangat ito sa tubig. Mapalad ang naging ngiti ng binata habang pumapaligid sa binagsakang tubigan. Natubili naman si Venus kung lulundag ba siya o hindi. Aminado ang dalaga na nakaramdam talaga siya ng takot. Kahit pa nasaksihan niyang lumundag ang mga kaibigan at naging ligtas naman ang pag-angat ng mga ito. Hindi pa rin mawaglit sa isipan nito ang kapahamakang pwedeng mangyari sa kanya. Venus, hindi mo na kami aahon ni Tristan. Hihintayin ka namin dito sa baba. Pagbibigay ni siya ng lakas ng loob sa dalaga. Saka hindi ka naman pababayaan ni na kuya. Sang-ayon ni Tristan na ang tinutukoy ay ang mga guide na nasa tubig na rin at nag-aabang sa dalaga. Okay, game. Inito ni Venus ang lahat ng natirang lakas ng loob at nagdesisyon ng lumundag sa mataas na talon. Halos himatayin ang dalaga sa kalagitnaan ng paglundag ng talon na iyon. May kalakasan ang pagbagsak nito kaya ilang segundo din ang inilagi nito sa kailaliman ng tubig bago lumutang. Tuwang-tuwa si Cha, Tristan at ang mga guide sa paglutang ni Venus. Nagpalakpakan ng mga ito sa matagumpay na pagtalon ng dalaga. Sa sasakyan, waring balisa si Venus at kapansin-pansin ang pagiging tahimik nito habang nagbibiyahe na sila patungo sa hotel na kanilang tinutuluyan. Sadyang pagod lang siguro ang lahat kaya't walang kwentuhan at tawanang naganap sa simula ng biyahe ng gabing iyon. Sarap na sarap din ang pagkakatulog ni Cha sa likurang upuan ng katabi ni Venus. Sa kasamaang palad, bumuhos ang malakas na ulan na lalong nagpabalisa kay Venus habang binabaybay nila ang kahabaan ng kalsadang iyon na may kadiliman. Niyayakap ng dalaga ang kanyang sarili, marahil ay sobrang ginaw. Venus, ayos ka lang ba? Mukhang hindi ka mapakali dyan, nag-alalang tanong ni Tristan mula sa unahang upuan ng sasakyan. Hindi tumugon ang dalaga. Nang tiningnan ni Tristan si Venus sa salamin, nang hilakbot ang lalaki sa kanyang nakita, kasabay ng nakakagulat na pagkidlat. Panandaliang nagbago ang itsura ni Venus na para bang naagnas na bangkay. Bangkay na basang-basa na akala mo ay nanggaling sa matagal na pagkababad sa tubig. Puti ang kulay ng mga mata nito at maitim ang mga labi. Bumubulwak din sa bibig nito ang maitim na likido na animoy grasa. Nung muling kumidlat at sulyapang muli ni Tristan ang dalaga sa salamin, nakangiti na ito sa lalaki habang nagsasign of the cross ng paulit-ulit. Ayun mga boss, hanggang dito lang muna ang unang episode ng ating kwento. At kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa channel na to, isubscribe mo na yan at i-click mo na rin ang bell para maging updated ka pa sa mga susunod o part 2 sa video na ito. I feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been